Adigun, abukuan, paspasait pag-ani, pasi mga damo, hasakit, aabdik barat, Rexidol Forte, abdik barat kontra hasakitan ulo, sakitan lawas, hirana o pugat, Rexidol Forte, abdik barat, paupat. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Kumainment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Our town, our radio, Radyo natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang Miyerkules ng hapon mga kanutrisyon. Magkakasama na naman tayo sa isang panibagong linggo para sa interesting na usapin on all things nutrition. Simulan na natin ang inyong paboritong programa, walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host, Queenie Rosa Mosco de Jesus ng National Nutrition Council. Napakikinggan tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happening tungkol sa nutrisyon. Handa na ba kayo para sa ating topics today, mga kanutrisyon? Sa buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang ang awareness sa iba't ibang uri ng cancer. Makakasama natin ang isang clinical dietitian mula sa Asian Hospital and Medical Center para maipaliwanag sa atin ang karaniwang nutritional status, needs, challenges sa dieta at pamamaraan sa pagsisiguro ng tamang nutrisyon para sa cancer patients. Maririnig ninyo ang informative na usapin tungkol dito, kaya abangan yan mamaya. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Update segment. Gagabayan naman tayo sa tamang habit na dapat isabuhay mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para naman sa mga mahilig magluto at kumain, may bit-bit na masarap at masustansyang recipe si Recipe Princess Laika Lagunero. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations upang mabigyang linaw ang inyong mga katanungan. Stay tuned at susunod na ang Nutrition Updates pagkatapos ng ilang paalala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. Kasama natin ngayong hapon si Dr. Marco Antonio S. Valeros, Medical Officer 4 mula sa Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment upang magbahagi sa atin ng update ukol sa occupational health and safety. Wag na nating patagalin pa. Magandang hapon, Doc Marco. Salamat sa pag-unlak ng aming imbitasyon. Magandang hapon din sa iyo, Ms. Queen, at sa mga tagaparinig po namin malaganap na programa po sa radyo. Ayan. So, simulan na po natin ang ating discussion, no? So, Doc Marco, maaari niyo po bang i-share sa amin anong ibig sabihin ng occupational health and safety? Bakit mahalaga ito na pagtuunan ng pansin sa isang workplace? Ayan. Ang occupational safety and health po, no? Occupational health and safety
ay kabilang po sa tinatawag na labor standards. Ito po ay mandatory na regulasyon ay pinatutupad po sa workplace sa private sector po. Ang occupational health and safety po ay tumutukoy po sa lahat po ng aspeto na may kinalaman po sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho. Ang focus po nito o ang pinaka-objective of course is to protect yung atin pong mga manggagawa. Kabilang po ito sa kanila pong karapatan at dole po, no? We share the same perspective mula po sa mga HR people na ang mga manggagawa ay pinaka-importanting resource ng workplace. So, ganoon din po sa amin, kung mahalaga ka, pinaka-importante kang resource, ay nararapat lamang na ibigay sa mga manggagawa ang tinatawag na optimum na working conditions, no? Kabilang po ang occupational health and safety. Ayan. So, nabanggit niyo, Doc, na ito ay parte ng ating labor standards at mandatory yung implementation nito sa ating mga workplaces. Ayan. So, ano po yung mga batas o polisiya ng pamahalaan na naglalayong magsulong ng occupational health at safety? Maaari niyo po bang ipaliwanag ang ilang provisions nito? Okay po, no? So actually marami po, no, na mga batas, no, in support dito sa legal basis po ng ating OHS. Okay, pero siguro talakayin ko lang po yung apat na pinaka. Okay, una po ang Philippine Constitution po, pangalawa ang Labor Code of the Philippines, pangatlo ang Occupational Safety and Health Standards at ikaapat po yung Republic Act 11058 o yung tinatawag po natin na OSH Law. So unahin po natin yung Philippine Constitution po, no? So meron pong at least na 3 na provision po sa Philippine Constitution na naglalayon po, no, na kilalanin po yung karapatan ng mga manggagawa para sa isang malusog at ligtas na lugar ng trabaho. Ayan. So pangalawa po ang Labor Code of the Philippines na tumatalakay naman po, no, sa yung book 4 actually, no, kasi marami, no, hanggang book 7 yan eh. Yung specific po doon sa OSH ay yung book 4 ng Labor Code ay tumatalakay naman po sa kalusugan at kaligtasan, mga regulasyon na dapat nasundin ng mga workplaces. Ikatlo, ang Occupational Safety and Health Standards na siya pong implementing rules and regulations ng book 4 ng Labor Code, no? So mas specific po yung mga guidelines o panuntunan kung paano ma-implement yung mga nabanggit doon sa Labor Code of the Philippines na sa book 4. Dito po sa OSH standards makikita natin Rule 1000, Rule 2000, ganyan. At ikaapat, of course, yung Republic Act 11058 series of 2018 na in-strengthen po yung mga batas na may kinalaman po sa sa occupational safety and health, at ito po ay naglalayon na i-penalize, no, sa pamamagitan po ng multa ang mga nagbabiolate po ng OSH sa kanila pong mga respective na workplaces. Ayan. So ang po kasi natin ito, no, ang premise po ng batas na ito ay nakita nila sa ibang bansa na mas stringent o mas mahigpit yung pagpapatupad, mas pataas ang multa, ay mas sumusunod ang mga workplaces, ano, sa mga regulasyon na makinalaman sa kaligtasan at kalusugan. Ayan. So of course may mga issuances din ang DOLE, may mga Republic Acts din na specific sa mga sakit na mandatory na kailangan ipatupad sa batas. No, pero lahat po ng ito ay naka-ankla pa rin po, no, sa mga nabanggit po natin, ano, sa 11058, sa OSH standards, sa Labor Code, at of course sa Philippine Constitution. Ayan, so marami pong salamat, Doc Marco. Bali dun sa apat po na highlight ninyong mga laws tsaka policies, no, sa PH Constitution, RA 11058, Labor Code of the Philippines, and OSH standards. Ano po yung gampanin ng DOLE para mapatupad at masuportahan itong mga batas na ito at mga policy or issuances?
Okay, so sa pag-i-implement po ng mga batas na ito, no, ay meron kaming dalawang approach na ginagawa. Una po, of course, yung regulatory function. Ang aming mga labor inspectors po mula sa mga regional offices ng DOLE ay nag-i-inspect po, no, ng mga lugar ng trabaho, no, mga workplaces na kung saan ay sinisiguro po na naipapatupad ang mga regulasyon na may kinalaman sa OSH, no? At number 2, of course, nandun din yung developmental approach kasi hindi natin isinasa isang tabi na maaaring kaya hindi na ipapatupad ay walang kakayanan o hindi na ipaabot yung impormasyon sa workplaces, no, na mayroong mga ganitong mga batas at alituntunin. So kasama po na sa function ating mga labor inspectors ay yung pagpo-provide po ng kaalaman sa pamamagitan po ng technical assistance, no. So bago po yan lumabas, no, ng workplace na na-inspect nila, itatara po yung mga nakitang mga findings, ay mga violation, at tuturuan sila kung paano ma-comply yung mga nakita na findings po, no. So dalawang approach, no, andiyan yung regulatory function at of course yung developmental function. Anhin ko lang, no, ibanggitin ko lang po sana, no, na yung multa po na nabanggit ko kanina sa ayon sa 11058 ay hindi naman po automatic na kapag ka na-inspect na merong findings, automatic, no, may multa, may kukulang penalty. Meron po tayong tinatawag na period of correction na 20 days na kung saan ay po pwede pong makorek ng workplace o ng establishment yung nakitang violation. Papasok lamang po kasi yung multa pag mayroong elemento ng willful failure to comply. So, yun yung kahalagahan po, no, na kami, no, sa DOLE ay ipinapaalam namin sa aming mga stakeholders po yung mga pamamaraan kung paano madaling ma-comply yung ating mga nakitang findings. Kasi ang ultimate naman natin ay hindi makagather, no, ng maraming multa, kundi maproteksyonan ang mga manggagawa sa lahat ng lugar ng paggawaan doon sa sa pribadong sektor. So yun yung pinaka-purpose po namin, ulitin ko po, regulatory at of course yung developmental, no. Kailangan din kasi magkaroon ng awareness ang ating mga mga manggagawa at employers. So sa pamamagitan nitong radyo na ito po, no, ay natutuwa po kami kasi ito po ay isang avenue na kung saan ay naipaparating natin sa ating mga tagapakinig yung kahalagahan ng OSH at yung kung bakit kailangan na meron po nito sa ating mga lugar ng paggawa. Yes po. And of course, kumbaga, binibigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga kumpanya na makakapag-adopt nung ating mga standards based po dun sa mga nakita ninyo siguro, no, during the inspection. And we're happy to know po na ang DOLE ay nagpo-provide din ng technical assistance sa mga kumpanya para unti-unti nilang ma-adopt kung ano man po yung inire-require sa kanila ng batas o ng ating mga standards. Ayan. So, bukod po sa aspetong physical, Doc Marco, no, meron din po bang inisyatibo ang DOLE para sa healthy eating, mental at social health and safety ng ating mga Filipino workers? So, katulad po ng definition po ng WHO, ng ILO po, no, na of course, ang kalusugan ay hindi lamang tumutukoy doon sa physical aspeto, kundi kabilang na rin po doon yung mental, yung social na well-being. Okay, so katulad po nila, ang aming approach po sa sa occupational health ay holistic, no. So it covers, no, yung all aspects ng health. Ayan. So sa hazard po kasi, no, meron tayong physical hazard, ergonomics, chemical, biological hazard. Noong year 2000, nagkaroon po ng tinatawag na emerging hazard, no, na tumutukoy po doon sa psychosocial hazards kung saan nabibilang yung mental health, yung healthy lifestyle, at of course yung social na pakikitungo ng mga workers, mga employers sa isa't isa. So, meron kami mga na-issue na mga issuances, no? Department orders, labor advisories in support nitong mga bagay na ito. Una po, yung Department Order 208 Series of 2020
Labor Advisory number 19 series of 2023 na tumutukoy po sa mental health. Ayan. So kung paano mag-implement ng mental health sa workplaces at kung paano maka-access no sa mga serbisyo na pinagkakaloob ng gobyerno na libre. Lagi ko naman kasi sinasabi rin sa mga mga private companies no na implementing occupational health, occupational safety and health no is not that expensive kasi yung mga serbisyo ng pamahalaan ay naka-mainstream sa public health system. So madaling ma-access yung mga services na ito. Kabilang din po nasabi ko kanina yung may kinalaman sa healthy eating. Meron po kami Department Order 56 series of 2003 doon po sa tinatawag na Family Welfare Program. Ito po isang mandatory na requirement ng programa para sa mga large establishments na kung saan ay kabilang po doon yung nutrition. So dito po sa programang ito, na-ensure po na yung mga kumpanya ay meron pong programa na may kinalaman sa nutrition. Kabilang na po doon yung pagkakaroon ng awareness sa kanilang mga empleyado na tumutukoy sa kalusugan. Kabilang na rin po doon yung pag-require sa mga canteen concessionaires na meron pong tinatawag na healthy food choices, hindi puro karne, mamatika na pagkain, may mga gulay at prutas na dapat readily available sa canteen. At of course, kasama na rin po doon yung ma-involve po, kaya ang Family Welfare Program, pati yung pamilya ng mga empleyado ay makasama po doon sa programa. Meron din tayong Republic Act 7877, na pinatutupad yung Anti-Sexual Harassment Act at of course yung Gender-Based Sexual Harassment o yung Safe Spaces Act, Republic Act 11313 na kung saan nabibilang po doon yung yung mga polisiya against bullying, against doon sa sexual harassment para sa yung social na na aspect So in short, holistic ang approach po natin pagka pinag-uusapan ang kalusugan. Kasama na rin nga po pala, hindi ko na banggit, may mga grievance, machinery, na kung saan napag-uusapan yung mga suliraning ito. So bago pa man mag-escalate sa malaking problema, ay naiaayos na po ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng workplace at mapanatili po yung tinatawag na industrial peace doon po sa lugar ng trabaho. Ayan, so napakaraming na-share sa atin ni Doc Marco pagdating sa mga initiatives or mga issuances ng DOLE para suportahan yung healthy eating, mental at social health ng ating mga workers. So in summary, para protektahan yung kaligtasan at kalusugan ng ating mga workers, nandyan ang DOLE para i-implement yung ating mga batas at polisiya, mga issuances at meron din po silang mga issuances para encourage, i-require yung ating mga private companies na suportahan yung psychosocial needs ng ating mga workers. Ayan. So marami pong salamat, Doc Marco Antonio S. Valeros, sa ibinahagi mong update ukol sa occupational health at safety. Ayan. Meron po ba kayong few recommendations or message sa ating mga tagapakinig when it comes to occupational health and safety? Okay, so unang-una po, nais ko pong pasalamatan po ang National Nutrition Council sa pag-invite po sa amin at siya rin po, Miss Queenie, sa pag-moderate, pag-host po ng programang ito na kung saan ay nabigyan po kami ng pagkakataon na mailahad po ang mga alituntunin tungkol po sa occupational safety and health para po sa ating mga manggagawa. Ang OSH po ay inclusive, wala po dapat na naiiwan. Sabi nga namin kay public, kay private, meron yan. O sa public, CSA ang implementer. Pero kabilang din po kami sa DOLE at Department of Health na nagtutulong-tulong para maisulong po ito. Ang formal, informal sector ay kabilang din po sa binabantayan po natin at of course pinagkakalooban din po ng serbisyo. Sa mga sa mga nais po na maliwanagan or may mga katanungan po, huwag po kayong mag-atubili na mag-letter po sa amin.
through email po, askbwc@gmail.com, no? Ask, no? Magtanong, askbwc@gmail.com, o tumawag po sa 8527-3000 local 307 at malugod po namin kayong paglilingkuran. Again, maraming salamat po sa ating po mga tagapakinig, sa iyo po Miss Queen at sa NNC sa pag-imbita po sa amin. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat, Doc Marco, at mabuting malaman na may standards at mga batas na nagpapanatili ng kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawang Pilipino. Huwag kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umiere sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang ating nutrition habit for life ngayon linggo ay Practice Mindful Eating. Mga kanutrisyon, magandang habit ang mindful eating para sa mas masaya at intentional na karanasan sa pagkain. Ang mindful eating ay mailalarawan bilang pagiging maingat, focused, at in the moment habang kumakain. Ito yung nginunguya, nilalasahan, at ine-enjoy mo lang ang iyong pagkain. Kumbaga sa tuwing kakain tayo, kumakain lang talaga at walang ibang iniisip o ginagawa. Hindi nanonood, nag-iisip tungkol sa trabaho o naglalaro ng game sa phone. Ang pagiging mindful sa ating kinakain ay maraming dalang benepisyo sa ating katawan, gaya ng mas nabibigyan ng oras ang ating katawan na ma-digest ang kinakain natin, mas nagiging aware tayo kung kulang o sapat ba ang ating kinakain, naiiwasan ng pag-o-overeat o binge eating, at mas madaling mabusog at masatisfy tayo sa mas kaunting pagkain. May ilan ding pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito sa pagtugon sa eating disorders, pati na rin sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman mga kanutrisyon, tara, let's practice mindful eating. At yan ang ating nutrition habit for this week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan makikibahagi tayo sa malaman na diskurso ukol sa iba't ibang aspeto ng nutrisyon para sa patients with cancer. Huwag na nating patagalin pa at very informative ang episode ngayong hapon. Upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa topic, makakasama natin si Ms. Tricia Morris Basok, isang clinical nutritionist mula sa Asian Hospital and Medical Center. Magandang hapon, Ms. Trish, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa napaka-importanting segment na ito. Ayan, Ms. Trish. So, bali, alam ko marami pong nakikinig sa atin ngayon at very interested sa ating pag-uusapan. Ms. Trish, maaari niyo po bang i-share sa amin ano yung mga karaniwang nutritional status ng cancer patient? So, meron po bang pagkakaiba kung babae o lalaki yung nagkaroon? Or kung siya ay bata o matanda? Yes, ang nutritional status ng ating mga cancer patients, ito po ay nag-iiba-iba. Depende sa, of course, anong uri ng cancer meron ang ating patient, anong stage na ito,
ano ang kanilang edad, also yung kanilang sexualidad, and also paano nila i-handle, paano ng katawan nila i-handle ang magiging cancer treatment sa kanila. So based naman sa nutritional status, they may be well-nourished at baseline. No, maganda ito, lalo na kapag maaga pong na-detect ang disease condition para mas maihahanda natin ang mga patient sa mga future o cancer treatment plans nila. May iba naman, later in time na nalalaman ang kanilang disease condition. Kaya nasa moderate to severe malnutrition state ang kanilang nutritional status na ating mas binibigyan ng advanced nutrition support. Ayan. So, in connection po dun sa na-share nyo, Ma'am Trish, ano pong epekto ng cancer or side effects ng treatment nito sa dieta ng isang pasyente? Kasi nabanggit nyo kanina, di ba, pag late stage na, usually, meron ng moderate or severe malnutrition, no? So, ano po yung mga maaaring contributory factors or mga side effects ng cancer treatment sa dieta ng isang pasyente? Yeah, so sa mga cancer treatment plans, it can include yung surgery, radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy, o kombinasyon ng mga treatment plans na ito. So, ang mga treatment na ito ay tina-target ang mabilis na pagdami ng cancer cells sa ating katawan na maaring madamay din ang mga healthy cells. Kung kaya't naapektuhan nito ang abilidad na kumain ng ating mga cancer patients. And isa sa mga side effects ng treatment can include yung pagbaba ng timbang, pag-iba ng panlasa at pang-amoy, that could lead to loss of appetite o yung walang ganang kumain. Constipation, diarrhea, yung fatigue o yung pagkapagod, nahihilo at pagsusuka, at hirap sa paglunok. So, yun po ay mga side effects na nararanasan ng ating mga cancer patients. Again, iba-iba per individual. Maaaring sa first cycle ng kanilang cancer treatment ay wala silang maramdaman. May iba naman ay may adverse effects na po na nararamdaman. So, it varies. And so, challenging po pala, So, kapag nagtitreatment yung isang pasyente na may cancer, maaaring marami pala itong maaaring maging epekto sa kanyang diet, and way of eating. Ayan. So, bilang isang clinical nutritionist po, so given these challenges, paano po kaya makakatulong ang wastong nutrisyon pagdating po sa paggamot ng mga sintomas at side effects as well as sa mabilisang pangangalaga at recovery ng pasyente? Yeah, so ang nutrition, it's the foundation of everything, lalo na sa iba't ibang treatment na nag-undergo ang ating mga pasyente. Ang wastong nutrisyon ay importante para lumakas yung ating mga patients at maihanda sila before, during, and after their cancer treatment. Meron po ba tayong mga key nutrients na pinagtutuunan ng pansin for cancer patients and for ensuring po na yung kanilang nutritional needs ay nabibigyan natin ng pansin o solusyon? Yeah, so ang key nutrients dito ay, I think the one word that I can describe it is variety. That key nutrients ay ang pag-incorpora ng ating mga various nutrients, so yung mga macronutrients natin, carbohydrates, protein, fats, and second, yung micronutrients, yung mga vitamina at minerals, tsaka hydration. Importante na well-hydrated din ang ating mga patients, sa pamamagitan ito ng pag-inom ng tubig, which is mostly nakakalimutan. Actually, hindi lang ng mga patients, kahit tayo, So, yun, hydration is also important. Maganda rin po na highlight niyo yung variety, Kasi even kahit wala naman tayong sakit,
napakahalaga na varied yung ating kinakain. Iba-iba kumbaga, 'di ba? Para makuha natin lahat ng sustansya na kailangan natin. And even more para sa mga may sakit, no, Mr. Rish. Wala tayo talagang hina-highlight na vitamina para gumaling yung isang pasyente. Dapat iba-iba yung kinakain. Ay, Mr. Rish, kapag hindi po varied or hindi iba-iba yung mga kinakain ng ating cancer patients, ano kayang mga risk ng hindi pagkakaroon ng well-nourished or well-varied diet ng ating mga pasyente? Yes, so ito, regarding sa variety ng mga sustansya, you also have to emphasize, no, yung lasa din ng pagkain. Dahil dito, pag iba-iba ang mga sources ng mga nutrients, ibig sabihin nito, iba-iba rin ang mga pagkain na kinakain ng ating mga cancer patients. And nabanggit ko kanina na isa sa mga adverse side effects ng mga treatment plans ng ating mga patients ay yung hypogeusia o kaya yung heighten yung sensitivity nila sa taste o kaya wala silang panlasa at all. Kaya ito po, ini-incorporate natin yung mga iba't ibang texture, iba't ibang lasa, no, iba't ibang presentasyon ng ating mga pagkain. Dahil yun nga, yung mga side effects na ito, maaring hindi kumain, no, ang mga patients natin at mas lalong mag-deplete o bumaba ang kanilang immunity. And pag bumaba ito, mas magiging prone po sila sa mga infections o kaya hindi paggana ng mga treatment plans na kanilang isasagawa, no, ng kanilang mga oncologists. Ayun, so nabanggit nyo na po, no, yung mga tips or mga strategies para ma-ensure na makakakain yung ating mga pasyente despite experiencing some side effects ng treatment as well as yung risks din kapag hindi sila kumain, no. Meron, aside dun sa mga nabanggit nyo, Ms. Trish, meron pa po ba kayong strategies or interventions na ginagawa sa mga health facilities at care centers or dyan po sa inyong hospital, no, para masiguro ang nutritional needs ng mga cancer patients? Yes, so we sa mga strategy kailangan when you are handling such cases, no, kasi kung if you will look at it, yung diet ng ating mga cancer patients, it's the same, no, sa mga regular na individual, no. We are incorporating yung art, no, ng art and science ng pagkain. Kaya kailangan maging creative din po, no, sa pag-prepare ng mga meals na ating mga patients. And first, kailangan nating i-optimize, no, yung kanilang ability to eat by mouth. So ito, ang isa dito ay yung small frequent feeding, no, kaya mga kahit konti, kasi madalas mapapansin mo konti lang talaga sila kumain at yun lang yung kaya nilang serving at that meal. Kaya we encourage them to eat after a few hours, no? Tapos yung ating mga nutrient-dense snacks, yung mga snacks na siksik sa mga sustansya, yan. And also yung modification ng consistency ng kanilang pagkain dahil maaring meron silang discomfort o yung hirap sila sa paglunok. Kaya iniiba din natin yung consistency na mas gawin nating soft yung kanilang diet or mas mince ang pagkakahiwa ng mga ulam or pwedeng may iba na kailangan bine-blenderize natin yung kanilang diet, no? So it depends. And also inclusion ng oral nutrition supplementation. Ito po yung mga meal replacement or supplement in a form of drink, no? Kung hindi po talaga natin makukuha sa pagkain alone. And the last strategy that I always do, no, encourage my patients with ay yung tinatawag na psychosocial support. That's really important. Importante ito na ibibigay din po natin, no, na yung psychological and also social support sa mga patient. Ini-encourage po natin sila. Hindi lang nire-require natin na dapat ito kumain ka, dapat ito maubos mo, no? You also have to understand na emotionally meron din pong depletion na nararanasan ng ating mga patients.
napakalinaw po ng mga shinare nyo, no, Miss Trish. Aside dun sa mga diet strategies, no, i-emphasize ko nga rin yung psychosocial support, like samahan natin kumain yung pasyente, no, maging patient. Kung ayaw niya nung pagkain, wag siyang pagalitan, 'di ba? Kasi iba talaga yung na-experience nung pasyente, no, hindi lang dahil ayaw niyang kumain, because meron siyang nararamdaman na hindi niya talaga kayang kainin yung nakahanda. So halaga na maging patient tayo and compassionate kung anong nararamdaman niya, 'di ba? Then we adjust to it. Ayan. Yes. And to add din, ma'am, you also have to include, no? Kailangan din nating isali ang kanilang pamilya, yung mga nag-aalaga, dahil yung ating mga patients, hindi nila dapat maramdaman na they're fighting this battle alone. So it's important that yung incorporation po, no, ng mga family members, dahil sila pa rin ang makakasama ng patient sa bahay. Yes, sama-sama kumbaga, no, we're all in this together. Ayan. Sige po. Miss Trish, aside po sa pagkakaroon ng problems sa panlasa, no, meron pa po bang ibang challenges na nararanasan pagdating sa nutritional care for cancer patients? Yes, oo, actually marami, no, marami to. So, isa sa mga ito, syempre yung emotional aspect, no, social aspect, and then financially, no? Yun din po ay mga factors that can affect sa nutritional status ng ating mga cancer patients. Ayan. So, i-connect ko po dyan yung sunod nating tanong, no? So, meron kasing iba na nagdadalawang isip sila kung magpapagamot sila sa hospital because of limited finances, o kaya naman ayaw nilang pumunta sa hospital dahil parang nisip nila na katapusan na ng mundo, no? Ayan. So, they sort to alternative diets. Ayan. So, ano pong professional opinion ninyo sa paggamit ng mga alternatibong dieta tulad ng ketogenic at vegetarian diets bilang intervention para sa cancer patient? Yes, so itong mga different, no, alternative dieting kung tawagin, o kaya yung mga incorporation ng mga fad dieting, dahil hindi sila, again, yung variety ng mga nutrients, dahil hindi variety or hindi various, hindi ganun ka-adequate or sapat ang mga sustansya na makukuha mo sa mga alternative may magkakaroon ng challenges, no? So hindi natin siya nire-restrict o kaya pinagbabawal, dahil ito po ay depende sa desisyon ng ating mga pasyente. Kailangan din natin isama yung mga cultural beliefs, no? Ano yung kanilang nakasanayan or etc. What we can do is to inform them or to educate them the importance of a balanced meal, no, a balanced diet. Yes. And then from there, we can build our way up para mas maging variety and mas maging adequate, no, yung kanilang magiging meal plan. At doon talaga pumapasok yung kahalagahan ng pagpapakonsulta sa isang espesyalista, sa isang doktor o sa isang dietitian, no? Kasi kung ganito yung preference mo o yung hilig mo pagdating sa dieta, no, maaari nilang gawa ng adjustments or tweaking, kumbaga, yung diet mo para mag-tailor fit yon or maging sapat yon sa condition mo, like kung ano mang klase ng cancer ang meron ang ating isang pasyente. Ayan. So, yes, opo. So again, tailor-fitted po siya. And the importance of nutrition education. Because yung mga patients na to at kanilang family members, mas prone sila yung pag-search online o kaya yung mga sabi-sabi, mga maling informasyon. Kaya one way to address that is to give them evidence-based information. Then makikita natin, mapapansin mo na, mali pala to or iba pala yung kanilang nalaman. So from there, mas ma-incorporate natin yung mas diverse na meal plan para sa kanila. Ayan. So, Miss Trish, para sa ating panghuling katanungan, no? So, kung ang isang individual ay hindi naman predisposed, ibig sabihin, hindi naman ganun kataas yung kanyang risk
sa pagkakaroon ng cancer, paano po kaya makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng healthy eating? Yes, so ito, the disease condition itself, hindi talaga natin siya multifactorial ang nagiging reason bakit ang individual ay nagkakaroon ng cancer. So it can be nasa lahi, genetic, and lifestyle is a very, very kumbaga mataas na cause ng ating bakit nagkakaroon ng cancer ang patient. Now, pwede natin siyang ma-prevent, may mga cancer prevention tips po tayo para mas mapababa natin ang risk on getting that disease. So una, you have to maintain a healthy weight, dahil sa mga studies, ang obesity ay correlated sa ating sa pagkakaroon po or risk on getting cancer. Pangalawa, you have to incorporate more vegetables, yung mga plant-based diet. So, mga fruits, vegetables, whole grains, yan, tsaka yung mga plant-based proteins, yung mga butong gulay kung tawagin. And the next one is yung pag-limit, o kaya wag nang manigarilyo and uminom ng mga alcoholic beverages. Dahil isa po yan sa mga top 1 na carcinogenic causes of cancer. Then the next is yung mga processed and mga processed foods. Kaya mas mamili po tayo yung mga fresh and whole foods. Then lastly, I have to emphasize din po stress, Malaki pong factor ang stress. Kapag hindi po natin to na manage ng maayos, ng mabuti, ito ay also linked on the risk on getting this disease. Ayan, so maintain healthy weight, eat more veggies, iwas bisyo, bawas processed foods, at manage stress. Ayan. Parang hirap naman nun, Miss Trish, dahil napaka-fast-paced ng ating lifestyle sa ngayon. But meron namang mga paraan, sa pag-manage ng stress. Talagang link siya sa iba't ibang klase ng sakit. So, kailangan nating mas mag-ingat pagdating sa pagiging pressured, kumbaga, sa trabaho at well sa personal na buhay. Ayan. Yes. So, marami pong salamat, Miss Trisha Morris Basok, clinical nutritionist mula sa Asian Hospital and Medical Center, para sa pakikibahagi mo sa ating diskusyon tungkol sa nutrition for cancer patients. Kami po ay buong pusong sumusuporta sa wastong nutrisyon para sa mas malusog at malakas na healing journey ng ating cancer patient. Miss Trish, meron po ba kayong message sa ating mga tagapakinig? Okay, so ito po, yun po yung mga nabanggit po lahat. Importante po that yan po, in conclusion po sa ating naging discussion, it's important na to live a healthy lifestyle, Yung ating mga tulog, tulog din pala, importante yan. Sa diet, exercise, and stress, we have to optimize, yung mga aspeto na iyon. And then, syempre, yung konsulta sa mga tamang tao para sa inyong nutritional needs. So, ito din po, ipa-plug ko na rin. Pwede po kayong bumisita sa aming klinika dito sa Asian Hospital and Medical Center, sa aming Nutrition and Wellness Services Clinic. Meron din po tayong online and sa Asian Hospital hotline natin, 8771-9000. And we can also follow yung ating social media accounts, so at Asian Hospital PH, or visit yung website natin, www.asianhospital.com. Okay, so marami pong salamat, Miss Trish. So ulitin ko lang yung telephone number. It's 8771-9000. Ayan, para sa mga gusto Local 8047. Local 8047. 047. Ayan, para sa mga gustong magpa-konsulta sa Asian Medical Hospital. Ayan. So, dyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapa-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay,
Salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes na aming inihanda para sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot yan ni Recipe Princess Laika Lagunero. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng langka banana salad. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 2 tasa ng langkang hinog, hiniwa ng pakwadrado, 2 tasa ng saging na hinog na hiniwa, 3 kutsara ng kakang gata, at kalahating tasa ng mani na dinikdik. Para sa paraan ng pagluluto, haluin ang lahat ng sangkap sa isang bowl o lalagyan. Palamigin. At ganun lang kadali. Handa nang iserve ang ating langka banana salad. Hango ito sa Nutri-Recipe Book ng NNC at DSWD taong 2013. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 6 servings. At yan ang aking recipe for this week, Miss Queenie. Salamat, Recipe Princess Laika. Susunod na ang inaabangan natin na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pagtimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapang maka-achieve ng nutrition goals? Huwag mag-alala mga kanutrisyon, basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyang kasagutan namin yan sa ating segment ngayon. Ang tanong na ating sasagutin ay galing kay Sir JN. Ang tanong niya ay, na-advise po ako ng doktor na mag-calorie deficit para maitama ang timbang ko. Okay lang po ba na puro fast food ang aking kainin araw-araw? Basta pasok sa pwedeng calories ko? Yun po kasi ang available dito sa condo. Salamat. Ayan, maraming salamat sa tanong mo, Sir JN. Bawat individual ay may caloric requirement sa isang araw. Sa tuwing susobra tayo sa kinakain, sumusobra din ang calories sa ating katawan na karaniwang dahilan ng pagtaba o paglabis ng ating timbang. Kapag bawas sa inirerekomendang dami ng pagkain ang ating kinakain, nababawasan din ang calories na ating ipinapasok sa katawan. Ito yung binabanggit ni Sir JN na calorie deficit. Isa ito sa strategies para magbawas ng timbang. Sir JN, para mas maging successful ang iyong journey sa weight loss, mahalaga na maisaalang-alang natin ang uri o quality ng iyong kinakain. Kadalasan, alam naman natin na mataas sa taba, sodium at asukal ang mga fast food. Kapag napapadalas ang pagkain nito, magiging mabagal ang pagbabawas mo ng timbang. Iba ang epekto ng, for example, 1,000 calories mula sa fast food na mataas sa sodium, asukal at taba,
kumpara sa 1,000 calories mula sa whole grains, lean meat at gulay na mataas sa fiber at micronutrients. May masamang epekto ang processed food sa ating metabolism, kung kaya't nagdudulot ito ng mas mataas na rate ng pag-imbak ng taba sa ating katawan. Kaya naman, kahit hindi ka lagpas sa inirekomendang dami ng calories ng iyong doktor, may hidden negative effects sa katawan ang araw-araw na pagkonsumo mo ng fast food. So in short, naaapektuhan nito yung ating metabolism or kakayahan ng katawan na mag-imbak ng taba sa ating katawan. Kung kaya't mas mainam na planuhin ang iyong kakainin araw-araw. Isama sa pagpaplano ang paghahanap ng alternatibo o ibang pagkukunan ng pagkain. Maaari kang humanap ng bilihan ng pagkain malapit sa iyong eskwelahan kung ikaw ay nag-aaral o kaya naman sa trabaho na mura at masustansya ang pagkain bago ka umuwi sa kondo. Another option ay mag-join ka sa mga condominium o community marketplace para sa mga lutong bahay na ulam. Maaari ka ring pumili ng mga small businesses sa food delivery apps o kaya naman ay kumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian para sa personalized meal plan. Sana ay nakatulong ang ating payo sa iyo, Sir JN, at sa iba pa nating tagapakinig. Para sa ibang mga katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation radio program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela community stations at sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong. Dahil ang tanong nyo, sagot namin dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ng talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ang inyong pamilya. Nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Ms. Tricia Morris Basok mula sa Asian Hospital and Medical Center para sa diskusyon ukol sa nutrition for cancer patients. Pinasasalamatan din namin si Dr. Marco Antonio S. Valeros mula sa Department of Labor and Employment para sa nutrition updates na ibinahagi niya sa atin. Maraming salamat of course sa ating recipe princess Laika Lagunero at sa production staff Charlene Postorioso at Bea Jacinto. Huwag magpahuli sa latest news at updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like ang One Nutrition, One Nation radio program Facebook page at National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Queenie Amosco de Jesus na tuwing na ay nagpapaalalang sundin ng 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa isang nutrisyong sapat para sa lahat. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. At yung tamang nutrisyon, don't forget,
Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Alamin, gawin at palaganapin. Our town, our radio, Radyo Natin. This time check is brought to you by TNT. TNT, nasa saya yan. May 15 days na all-in-one offer si TNT. With TNT All Access Plus 99, may 5GB data ka na, may only calls and text to all ka pa, na valid for 15 days for only 99 pesos. Kaya bili na ng TNT SIM at mag-load sa *123#. Terms and conditions apply. See TNT website for details. TNT All Access Plus promos run from July 25, 2024 to October 30, 2024. Per DTI Virtual Permit number FTEB 198738 series of 2024. This song was brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bugat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o pelisad nga hilana. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero unsaon kung magdungan ng bughat labad sa ulo, pamaol o hilana, diskarteng Rexidol Forte na. Mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o pelisad nga hilana. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.